Hello mga kababayan, welcome muli. Ito, ako na naman ang mag-share ng part 2, Tumawag sa Panginoon. I'm sure ready na po kayo sa pagkinig sa salita ng Diyos. At bago sa lahat, let us pray. Father God, tinataas po namin ang pangalan mo. Because you're the King of Kings, Lord of Lords, Lord God, sa buhay namin. At marami po kami dapat mapasalamatan sa mga nangyari sa buhay namin. At alam po namin ngayon, habang kami nagugutom sa salita mo, the Holy Spirit is there to help us. At alam po namin, ang salita mo ay nagbibigay buhay sa amin. Guys, sinabi ng salita mo, man shall not live by bread alone, but through the word of God. So we need you. And this is the day that we will rejoice together. In your precious name, Jesus, we pray. Amen. Ano sabi natin? This is the day that the Lord has made. We will come and rejoice in it. So let us rejoice, being together and hearing God's word together. What a privilege it is na meron tayong Bible. Amen? So, sa mga bago, last Sunday, ang pinag-usapan namin is Tumawag sa Panginoon, Part 1. Naging serye yan dahil verses 1 to 21 kasi ang Psalm 145. Kaya medyo mahaba, so we divided into 3 parts. And today, I have the privilege to share with you verses 8 to 14, Part 2 ng Tumawag sa Panginoon. Sa mga bago last week, sa part 1 ang pinag-usapan namin, ito nga si David, tumawag sa Diyos sa awit, sa pagpuri. At sinabi niya, God, ikaw ang hari at ang Panginoon ko. Tumatawag ako sa iyo at gagawin ko yan araw-araw at magpakailanman because you deserve all the honor and glory. At habang pinupuri niya, tumatawag siya sa Diyos, he meditated and reflected the greatness, the goodness of God. Lahat mga kabutihan na nangyari sa buhay niya dahil siya ay may Diyos. Naalaala niya na kung anumang ginawa ng Diyos noon ay gagawin pa rin sa kanya ngayon at magpakailanman din. Because God is a never-changing God. He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Kaya hindi nagbabago. Kaya very confident sa pagpuri at masaya siya, joy in his heart, nang naalaala niya kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Ang mga milagro sa buhay natin, masaya rin tayo. Anong mga testimonies na pinamalitan natin sa iba, masaya tayo. Kaya lumalapit tayo sa Diyos, tumatawag tayo sa Diyos because gusto natin siyang pasalamatan dahil nalaala natin kung anong ginawa niya sa buhay natin. Amen? At of course, sinabi nga yan, syempre masaya ako, di dapat i-share ko yan, i-declare ko yan sa next generation. Ang ibig sa lolo ko, from the senior hanggang sa pinakabata sa pamilya ko o sa trabaho ko. At kung saan man ako, hindi ako kinahihiya sabihin na dakila ang aking Diyos. Diba? At ang mga kabutihan niya, ang kadakilaan niya ay dapat i-declare, i-proclaim sa mundo. Kaya kung pupunta tayo, tumatawag tayo sa Diyos, hindi passive kundi active, very full, punong-puno tayo ng saya at kagalakan at pagsasalamat. Ngayon naman, ituloy po natin sa Tumawag sa Panginoon, Part 2. Let us read, open your Bibles to Psalm 145, verses 8 to 14. At ngayon, Tagalog na lang ito dahil madaling maintindihan. Yung last week, medyo malalim ang Tagalog sa version ko. Ito ngayon, it's very easy. So, open your Bibles. If you're ready, let's go. Panginoon, kayo'y mahabangin at matulungin.
hindi madaling magalit at sagana sa pagmamahal. Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Pasasalamatan kayo, Panginoon, ng lahat ng inyong nilikha. Pupurihin kayo ng inyong mga tapat na mamamayan. Ipamamalita nila ang inyong kapangyarihan at ang kadakilaan ng inyong paghahari, upang malaman ng lahat ang inyong dakilang mga gawa at ang kadakilaan ng inyong paghahari. Ang inyong paghahari ay magpakailanman, Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Tinulungan ninyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ang mga manghihina. Praise God. Amen. This is His word to us today. Tumawag tayo sa Panginoon. Hindi lang sa awit, kundi walang takot na tumawag sa Kanya. Dahil alam natin ang ugali niya, sinasabi, pinapakita ni David sa atin ang tingin niya sa Diyos. At yun rin dapat ang tingin natin sa Panginoon natin. Kung sino siya, kung ano man nakita ni David, kung ano man sinulat ni David sa Psalm niya, yun din ang katotohanan ngayon. Dahil ang Panginoon ni David ay Panginoon rin natin ngayon. Hindi siya nagbabago, hindi siya nagbabago ng ugali. Alam natin yan. At kung basahin natin sa Bible, sa Exodus chapter 34, 5-6, habang si Moses ay nasa bundok upang isulat yung 10 Commandments, nagpakita sa kanya ang Diyos at inintroduce rin, pinakilala ng Diyos ang sarili niya kay Moses. Basahin natin po. Exodus 34, verses 5-6. Bumaba ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap at binanggit niya ang kanyang pangalang Panginoon habang nakatayo si Moses sa presensya niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moses at sinabi, "Ako ang Panginoon, ang mahabagin at matulunging Diyos, mapagmahal at matapat ako at hindi madaling magalit." So, ito ang konfirmasyon natin kung sino ang Diyos dahil siya na mismo nagpakilala sa Kanya at doon rin ang pagkakilala ni David sa Kanya kung sino ang ating Panginoon. At alam natin, gaya ng sinabi ko, na hindi natakot si David lumapit o tumawag sa Diyos dahil alam niya, binasa natin yan noon na nakikinig ng Diyos, naghihintay lang siya, kaya anytime, anywhere, pwede tayong tumawag sa Diyos na walang takot dahil sinasabi dito, mapagmahal siya, matapat siya, hindi madaling magalit, mahabagin at matulungin ang Diyos. So, pag tumawag tayo sa Diyos, we could imagine His face na may smile sa kanyang mukha. Hindi yun galit. Yung mga tatay natin sasabihin, "Papa," ayun, galit. Bakit? Anong kailangan mo? Yung nanay natin, "Ay wag, busy ako." Oh, walang pasensya, galit. Ang Diyos natin, masaya, naghihintay lang na tumawag tayo sa Kanya. Dahil may relasyon tayo sa Kanya na magandang relasyon dahil sa ginawa ni Jesus sa cross, pinatawad niya na tayo, we are made right to God, so okay na tayo. Diba? Kaya pwede natin sabihin, lumalapit, tumatawag ako sa Diyos na walang takot. Ang problema lang kasi, tayo mismo minsan, natatakot tayo tumawag sa Diyos dahil feeling natin, ay may nagawa akong kasalanan. O feeling
I do not deserve to come before Him. Yung mga bagay-bagay na maliliit, pinapalaki natin o may mga reasons tayo na hindi tumawag sa Diyos. Ngunit, guys, sinabi ko kanina, at gaya ginagawa ni David, dapat tumawag tayo sa Kanya araw-araw na walang takot. Okay? At pag iniisipin natin, ano ba talaga ang ugali ng Diyos? Naalaala nyo. Dahil sinabi natin nga, di ba, ang Diyos ay mapatawad, hindi madaling magalit. Ito, maraming kwento sa Bible na dapat nagalit na ang Diyos sa mga tao. Di ba? Marami nang ginawang kalokohan, sabihin natin. Ngunit dahil mahabagin siya at mapagmahal at matapat siya kung anong sinasabi niya ay natutupad, na mamahalin tayo forever, His love endures forever, yun. We can lean on those character niya. Naalaala nyo sa time na yung mga Ehipto ay pinalaya ng Diyos sa kanilang pagkaalipin? Di ba ito sa Nehemiah 9:17? Pinalaya na sila, nagrebelde pa sila, ang dami pa nilang nyaw. Ngunit, pinatay ba sila ng Diyos? Pinurusahan ba sila ng Diyos? May ginawa ba sa kanilang Diyos? Wala. Let us read. Nehemiah 9:17. Ayaw nilang makinig sa mga sinasabi ninyo at kinalimutan lang ng mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumulungat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng pinuno na magdadala sa kanilang pagbalik sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit kayo ay magpatawad na Diyos, mahabagin, maalalahanin, hindi madaling magalit at mapagmahal, kaya hindi ninyo po sila pinabayaan. Wow! Isipin nyo, tayo minsan, diba? Ay, mabuti pa yung buhay ko noon na hindi pa ako born again. Kristiyano nga lang ako, pumupunta ako sa simbahan every Sunday, tama na yun. Aba ngayon, yung naging born again na ako, na-realize ko kung sino ako sa harap ng Diyos. Na-realize ko na ako ay tunay na anak niya, etong dapat kong gawin. Ang hirap. Minsan wala na akong time pumunta ng church. Minsan wala na akong time magbasa ng Bible. Minsan. Buti pa noon, Sundays lang. Ay ngayon magsaserve na ako sa church. Magjo-join ako ng Bible study. Wow! Anong ginagawa ng Diyos? Nakikita niya lang, naririnig niya ang mga reklamo natin, ang mga iniisip natin. Nagagalit ba siya sa atin? Pinaparusahan ba tayo? Hindi. At kasi sinabi niya, hindi siya madaling magalit. Mahaba ang pasensya niya sa atin. Gaya sa mga Ehipto. Ang haba ng pasensya, 40 years, hindi sila pinabayaan ng Diyos sa disyerto. Imagine, iniisip na nila na maghanap ng bagong leader. Dahil ano ba ito si Moses? Mas mabuti pa yung buhay namin. Yun, alipin kami. Meron kami everyday na pagkain, mga prutas, lahat. Yun lang ang inisip nila, yung pagkain, yung pagkaalipin nila. Nakalimutan na nila dahil yung pagkaalipin nila ay mahirap na buhay. Pagkain lang inisip nila. Namili na sila, gusto na nilang mamili ng bagong leader. Ito, anong ginawa ng Diyos? Pagbasahin ninyo ang Nehemiah 9, chapter 9, makikita nyo na hindi sila pinabayaan ng Diyos kahit ganun ang ugali nila. So, rest assured, dahil sa ugali ng Diyos, nandiyan pa rin siya sa tabi natin. Okay? Ito, sinabi sa Nehemiah 9:18, kahit gumawa sila ng imaheng baka at nagsabi, ito ang Diyos nating nagpalaya at nagpalabas sa atin sa Ehipto, lubos na
paglapastangan nila sa inyo. Imagine, ang Diyos, pagkatapos hindi na sila magkapaghintay, gumawa sila ng imaheng baka. Ito daw ang Diyos. O dapat nagalit na ang Diyos. Di ba nakikita natin noon? Pag magagalit ang mga tatay sa kanila o mga parents sa kanilang mga anak, dahil may ginawa na hindi dapat gawin o malaking shame na sa kanilang pamilya, itatakwil. Itatakwil ang mga anak. Or sa mga grupo-grupo lang natin. Kung sinong ayaw natin, dahil sobra ng ugali, hindi na matiis natin ang ugali niya, etsapuera ka sa grupo. Hindi ka ka-vibes namin. Pinarusahan ka. Ayaw na nila makipagkaibigan sa iyo. Ang Diyos natin, tingnan nyo, ano nang ginawa nila? Nagrebelde. Gumawa ng ibang baka dyan. Diyos-Diyosa nila. Ngunit, anong sinabi dito? He never left them. Nandoon pa rin ang Diyos. Hindi sila pinabayaan. At sa verse 21, ibinigay ninyo po sa kanila ang mga pangangailangan nila sa loob ng 40 taon sa ilang. Kaya hindi sila nagkulang ng anuman, hindi na luma ang mga damit nila at hindi rin namaga ang mga paa nila sa paglalakad. Ganyan kabait ang Diyos. Ganyan siya mapagmahal. Kung anong pangako niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi niya tayo iiwanan. 40 years, isipin nyo. Ang haba ng pasensya ng Diyos. Tayo, mahaba ang buhay natin. Yung iba sa atin siguro maging 100 years old. So, isipin nyo lang ang haba ng pasensya ng Diyos sa atin. Kaya, dapat lang na pag tumawag tayo sa Diyos, Lord, hindi ako takot, harapin ka, kausapin ka, dahil alam ko ang ugali mo. Yun ang magandang news sa atin, na ang ugali na Diyos ay tapat. Amen? At sa verse 9, ito na nga pa. May isa na naman nasasabihin, ang Panginoon, mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Mabuti kayo sa lahat, nagmamalasakit kayo sa lahat ng inyong nilikha. Ng inyong nilikha, sino? Tayo. We are His creation. At lahat sa mundo ay Kanyang creation, di ba? At kung pupunta tayo, tumawag tayo sa kausapin natin siya, anytime maalaala natin, gaya ni David, kung ano ang nangyari na pinahayag niya sa atin, ang kanyang kabutihan at pagmamalasakit sa atin. Ang pagmamalasakit sa atin, ang ibig sabihin, ikuan ko sa English, He cares for you. Dahil mahal tayo ng Panginoon natin Diyos. Kaya, He will show His mercy on us. At paano niya pinakita? Dahil mahal niya tayo, dahil sa grasya niya, sinasabi na through His love and through His grace, and now through His mercy. Ang pagmamalasakit niya. Kaya, nababasa natin yan sa Juan 3:16, na favorite verses ng lahat sa atin. Alam natin yan sa ulo. Ngunit, i-remind ko lang po kayo, itong sinasabi, sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya pinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ganyan ang pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Ayaw niya tayo mapahamak. At sinabi dito, sanlibutan. Gaya ng sinabi niya dito, sa lahat.
Tayo, ay, may natanggap si Susan ng ganyan, sana all. Ay, yung iba pumunta dito, ay, sana all. Ngunit sa Diyos, hindi natin yan kailangan sabihin, sana all. Dahil sa Diyos ay para sa lahat. Sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya kung tuusin nyo lang, salvation is for all. His love is for all. His grace is for all. Sa lahat. His mercy is for all. Ano pang gusto natin? Erase natin yun sana all. Wala sa bukabularyo sa pag-usap natin sa ating Ama. Kung tumatawag tayo sa Kanya, kasali tayo sa lahat ng Kanyang plano. Okay? At masaya ako dahil alam natin ang ugali niya, kilala na natin siya, at paano natin nakikilala ang karakter ng Diyos na i-experience po natin sa sarili nating buhay. Gaya ng sinabi ko, minsan lumalayo tayo sa Diyos, pagkatapos bigla na lang tayo, ay babalik ako sa Diyos. At alam natin kung babalik tayo sa Diyos, mapatawad siya, mahaba ang pasensya niya sa atin, hindi siya nagagalit ng pabilisan, at nagmamalasakit siya sa atin. Kaya how wonderful and great He is. How good He is. Kaya kung talagang kilala natin ang Diyos, talagang ang saya-saya ng puso natin. Dahil matapat siya sa kanyang ugali. Hindi nagbabago ang ugali niya, di gaya natin. Nagbabago tayo. Blow hot, blow cold tayo, di ba? Ang Diyos, steady lang. Kaya, gaya sinabi ko, anytime, anywhere, pwede tayong tumawag sa Diyos kahit anong reason sa pagtawag natin sa Kanya, nandiyan lang siya, nakikinig siya, naghihintay, hindi galit, pasensyoso, at nagmamalasakit sa atin. Okay? That's a good thing to lean on. And, syempre, dahil excited tayo, ginawa ni David sa verses 1-7, pagkatapos niyang nalaala kung anong ginawa ng Diyos, pinamalitan niya rin. Kung gaano kadakila, ang kadakilaan ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Pareho rin dito. Kung alam natin kung sino ang Diyos, proud na proud natin sabihin, ganyan ang aking Ama. Ganyan ang aking Diyos. Ayun, i-name nyo na ang karakter ng Diyos. Sabihin nyo, ito ang aking Diyos. So, pwede nyo yun i-share sa mga tao. Habang tumatawag kayo sa Diyos, na-stir up yung faith mo na i-share yan sa iba. Dahil gusto mo rin na makilala nila ang Diyos tulad ng pagkakilala mo sa Panginoon natin. At hindi pa, tinuloy pa ni David muli. Sinabi niya na naman niya muli. Dito, sa verse 13, anong sinabi niya? Ang inyong paghahari ay magpakailanman, Panginoon. Tapat kayo sa inyong mga pangako at mapagmahal kayo sa lahat ng inyong nilikha. Ayun na naman, mapagmahal kayo sa lahat, tapat kayo sa inyong mga pangako. So, ang mga pangako sa atin lahat, hindi lang sa akin, ay natutupad dahil ang Diyos ay tapat. He is faithful, sinasabi nila natin. Because of His faithfulness, we could stand in confidence that He is our rock. Hindi pa ba, pa-shake-shake, talagang steady. At sinabi dito sa 2 Corinthians, chapter 1, verse 20. Sapagkat gaano man karami ang mga pangako ng Diyos, lahat ng mga ito kay Kristo ay oo. Kaya't sa pamamagitan niya ay nasasabi namin ang amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. To God's glory. Lahat ay oo sa pangako niya. Lahat tapat. Kaya kung lumapit, tumawag tayo sa Diyos, sabi niyo, Lord, sabi mo sa iyong salita,
pinangako mo ako na tulungan mo ako, tapat siya. Tutulungan ka. Lord, sinabi mo, the desires of my heart will be granted according to your will. Pangako niya yan. Gagawin niya rin. Sabihin niya, huwag kang matakot. Nandyan lang ako. Pangako niya yan. Kaya alam natin na hindi dapat tayo matakot dahil pinangakuan tayo na He will protect us. He will always be with us. Kaya hindi ko lang alam sa iba kung nakakalimutan nila ang katapatan ng Diyos. Hindi natin pwede sabihin, tutulungan, ay malaki masyado ang problema ko. Hindi kaya ng Diyos. Ay, pinangako nito. Wow! Hello! Sino ang Panginoon natin? God of the impossible. And He is Almighty. So, wala tayong duda sa kapangyarihan ng Diyos. Sa kadakilaan niya. Kung anong we do not limit Him. Maraming beses na natin sinasabi, we do not limit God. Kaya pareho lang rin ito. Ang mga pangako niya ay pangako niya, oo yan palagi. So pag lumalapit, tumatawag tayo sa Diyos, alam na alam natin, wow Lord, talagang pinangako mo to, I trust in your name. Yung confidence mo nasisteer. Nasisteer na ang confidence mo dahil alam mo, kung kausap mo siya, tapat siya. Kung anong hinihingi mo, kung will niya yun, ibibigay niya sa iyo. Diba? Wow! Ganyan kabait at katapat na tapat ang Diyos natin. Kaya ang sarap tumawag sa Diyos. Ang sarap kausapin siya. Kung may problema man o gusto lang natin siyang kausapin, ayun, ang daming masasabi at saka nasisteer yung faith natin. Hindi lang ngayon, but for the future. Kasi kung anong ginawa niya noon, matutupad rin ngayon. At kung anong mangyayari sa future, we can lean on Him because of who He is. Gaya ng sinasabi ni David, kilala ko ang Diyos. Ang ugali niya. I will trust in Him. At verse 14, anong sinasabi? Tinutulungan ninyo ang mga dumaranas ng kahirapan at pinalalakas ng mga nanghihina. So, nangyari rin sa buhay ni David yan. Dumaranas siya ng kahirapan, di ba? Nakadanas siya ng kahirapan. Bakit? Marami siyang mga enemies. Maraming humahabol sa kanya. Maraming nainggit sa kanya. Or may mga challenges siya sa buhay niya na naranasan. Ngunit, alam niya, tinulungan siya ng Diyos. Gaya ng sinabi natin sa part 1. Diba? Ang tapang niya mag-face kay Goliath dahil alam niya ang Diyos ang tutulong sa kanya maging ang magwagi sa pag-away niya kay Goliath. Alam niya na hindi lang siya ang kaaway ni Goliath, kundi si Goliath, ang kaaway niya rin ay ang Diyos ni David, ang Panginoon. Kaya nakaranas siya ng marami pang mga kahirapan sa buhay at pinapalakas ang mga nanghihina. Of course, gaya rin tayo, meron tayong nadadaanan na problema sa buhay natin or nanghihina tayo dahil na uubusan na tayo ng pag-asa. Ngunit anong sinasabi ng Diyos sa atin? Anong prinamis ng Diyos sa atin? Ang pinangako, ako ang inyong pag-asa. Angkla nyo yan sa buhay. Kung ano man nararanasan nyo sa buhay, naalaala nyo na He is our hope. Kaya tutulong siya sa atin. Tutulungan tayo ng ating Ama. Kaya tumawag tayo sa Kanya sa mga panahon na ito.
Dahil alam natin kung sino siya, kung gaano siya kadakila makapangyarihan. At alam natin, gaya ng sinabi ko, and I will be repeating it anytime, anywhere you could call on the Lord. At i-remind lang natin bago tayo magkahiwalay, ilagay natin sa isip ngayon muli ang mga ugali ng Panginoon natin. Ang isa ay mahabagin at matulungin, hindi madaling magalit, sagana sa pagmamahal, mabuti sa lahat, nagmamalasakit, matulungin, pinapalakas ang nanghihina. Amen. Ganyan ang ating Panginoon. Kaya kung tumawag tayo, we stand tall and we are confident na kung ano man ang sasabihin natin sa pangangailangan natin, nandyan siya. At pwede rin natin siyang tumawag sa awit sa pagpupuri. At syempre naman, pasalamatan natin siya sa mga pangako niya, sa katapatan niya, at ipamamalitan natin muli, gaya ng ginagawa ni David, ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Okay? So mga kapatid, call on God, call upon the Lord, tumawag sa Panginoon, araw-araw, magpakailanman, kahit anong oras, kahit saan, nandyan lang siya, naghihintay sa atin. And you know na God is good and all of these other characters, kaya hindi dapat may takot sa puso natin pag tumawag tayo sa ating Panginoon. Gaya rin ngayon, huwag kayong matakot tumawag sa Diyos at sabihin, Lord, makasalanan ako. Mapatawad ang Diyos. Humingi kayo ng tawad sa Kanya. At sa paghingi ninyong pagtawad, you also proclaim that Jesus died on the cross for your sin. At i-accept nyo na siya ay magiging hari at tagapagligtas sa buhay nyo. Tumawag kayo ngayon sa Diyos. Humingi ng tawad. Patatawarin po kayo. And if you want to do that today, do it, because this is the day that we will rejoice with you. And of course, we will pray with you. So please press the prayer request button and we will pray with you. So mga kapatid, you are blessed, stay blessed, and God bless us all. Have a wonderful week and see you next Sunday again for part 3 ng Tumawag sa Panginoon. Hey, Pastor Liam here. Thank you so much for having joined us for that word. I really hope that it blessed you and encouraged you. And you know what? If it did that for you, maybe it's going to do that for someone else as well. So why don't you share the link on social media, give it a like, and get the word out. If you would like to sow financially into the ministry here in Europe, you can do so by scanning the QR code or hitting the link in the details below. Thank you so much. We would love to hear from you, so why don't you connect with us and contact us, and the details of how you can do that will be appearing on the screen shortly. We would really love to know who's listening and how it's helping you. Hey, God bless you. Stay in touch, stay healthy, stay well, stay blessed. Praying for you. Bye-bye.